Oh, ayan na. Ayan na mga... Ayan na naman tayo, itong isang nilalang na to. Na tumatawa, hindi alam kung bakit. Mm-mm. So, para lang talaga, ma-highlight ninyo yung GR278101. Oo. Nako, 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 nako. Akala ko ba gagaling ninyo? O, ang tatapang ninyo? Oo. So, bakit hindi kayo humarap dun sa mga tao talagang binabanatan nyo online? 'Di ba? Kasi ako walang personalan 'to ha, komento lang ito ha, kasi especially dun sa mga nakakahalubilo ko't nakakausap ko talaga dito sa TikTok, Joey De Beber, si Coco Locoy, si Sean Wayne, oo. At itong si taga Bukid hindi ko naman 'to pinapansin, eh. Huwag kang mag-alala dong, masasama ka sa second batch. Oo, huwag ka na mag-alala. Oo, dadating at dadating ka diyan, huwag ka lang magtatago, 'di ba nagbabago kung address mo ba. Oo, diyan sa Mako, bago ka 'di ba? But anyway, kagaya kay Kukulokoy, ano kinikwento ni Kukulokoy, hindi daw siya nakadalo kasi hindi dumating yung invitation sa kanya't nasa farm daw siya. Pero nagla-live, pinag-uusapan. Oo, na yung tawagan ng App 40 na itong mga 'to, na 40 katao na iniimbita nga ng Kongreso, ng TRICOM. Kasi Joey, lalo na sa iyo be, kasi the world conspire giving you the chance to meet those person up close and personal. Oo, yung mga pagkakataon mo naman namo si Dan Fernandez ba at si Abante ba? Oo. 'Di ba? Pagkakataon mo na 'yun. Kung ako 'yun, Joey, kung ako 'yun, aboy, chance ko na 'to. 'Di ba? Although in ano naman, tawag nito, in fairness naman, yung pagpunta nyo dyan sa Supreme Court, it's sure, kumbaga, karapatan nyo yan. But sana, Joey, as an officer of the law, alam mo yung consequences na mas magaan yung tinatawag na invitation, 'di ba? Ini-invite kayo kaysa show cause. Joey, alam mo yan. Oo, mas mabigat ang show cause. Kayo na rin nagsasabi, gagawan at gagawan kayo ng paraan para ma-cite din contempt. O di kung ako yan, Joey, cite in contempt mo lang din naman ako. Hindi naman siguro ako in perpetual na maghihimas ng rehas sa contempt na yan. Oy, I'll grab the opportunity, I'll grab the chance. Nakaharapin si Dan Fernandez, si Abante, or kung sino man dyan. Doon ka magnamo-namo. Oo, di ba, Joey? My gosh. So, ngayon hindi mo naiintindihan yung resulta na hanggat hindi nagsasabi si Supreme Court na, hey, Congress, itigil nyo yan. Hello mga bebe, itigil nyo dyan. Kasi this is just, yung ginagawa nyo is abridging the freedom of expression according to what is stipulated in the Constitution. However, Joey, alam mo din yan na hanggat hindi kumuda si Supreme Court, susunod at susunod kayo sa Kongreso because it's their mandate. Oo. May karapatan silang magsabina ng isang tao na alam nila, 'di ba, na it will help them in aid of legislation. Oo. But ako naman, chance mo na yun ha, para sa akin, Joey, chance mo na yun. Oo, na, oy, teka lang, Abante, teka lang, Dan Fernandez, ito naman talaga ang sinasabi nyo. Or in other way around, hindi kayo nagpunta dyan sa Congress because pag panumpa ninyo, oo, talagang masite in contempt kayo. Kasi tatanungin kayo kung yung mga pinagpapost nyo ay katatama ba yun. 'Di ba? So, ano to? Ano to? Katapang-tapangan lang, kagaling-galingan, kapita-pitagan pagdating sa TikTok? O paano yan? 'Di ba? My God, akala ko ba? Or ito na lang ha, ito na lang naisip ko talaga to be. Yung
ayaw niyong ma-cited in contempt dahil baka hindi kayo dadalawin ng taong ipinaglalaban niyo, si Sara Duterte. Bakit lahat ba kayo si Zulaika? Oo, kasi pwedeng ma-justify si Zulaika, si Gina Acosta na nandun ang VP Sara ninyo kasi si Zulaika ay nagtatrabaho sa opisina niya. 'Di ba? And then si Gina Acosta is DO niya. Pero nakakapagtaka, sasabihin ni Sarah na tawag nito, dadalawin kayo because supporter kayo niyan. Ang dami-daming supporter kamo, 32 million yung mga na sa TikTok, 'di ba? Oh, yung hindi man lang masinghot-singhot. Kung totoo ang sara niyo talaga, oo na may pakundangan sa inyo at may malasakit, 'di ba? O di sana nag-iikot-ikot din siya sa TikTok. Oo. Nakakapag-TikTok nga siya, sayaw-sayaw. Ice cream yummy. Ice cream good. 'Di ba? Oh, so yun ba kayo naman yung mga haka-haka niyo na hindi kayo dadalawin, hindi pa naman din sure. Malay mo dalawin kayo. Oh, pero you already grab the opportunity kung nagpunta kayo. Nakausap mo at manamo-namo mo si Abante at saka si Dan Fernandez, 'di ba? Oo, so ikaw naman taga Bukid, huwag kang mag-alala, B. Oo, kasi masasama ka na sa second batch. Huwag kasi magtago. Oo. 'Di ba ang galing-galing nyo naman? Oo. Pagtatanggol nyo si Sarah, ni hindi nga niya tinatanggol ang sarili niya, napupurgo-purgo nga siya eh. Ito ngayon, last day. Last day sa sa kanyang 180 days sa COA. Asan na? 545 na. Oo. Kaloka naman. O talagang may ilalaban pa kayo mga DDS. Kaloka naman, oo. So, di ba hindi na lang kayo magtigil? Oo, kasi kung ako, si Sarah, tatlo ang itatanong ko sa kanya pag nakita ko siya in person. Yung yun, yung pinakamababa, at saka yung pinakabongga. Unang-unang itanong ko sa kanya, Sara Duterte, oo, bakit nagpa-press con ka nung in-impeach ka, tapos sabi mo unbothered ka? Di ka na lang nagpalabas ng statement sa OVP gamit ang OVP seal. Ginamit mo nga ang seal ng OVP nung nagpadala ka ng encouragement letter kay Jan Amores na which is bawal under Article 179. Although hindi siya expressly provided doon, pero papasok pa rin sa 179, Article 179 of the Revised Penal Code. Ang pangalawa kong tanong sa iyo, sino si Mary Grace Piatos? Oo, Chicheria. Oo. Tapos sasabihin mo na minikos-mikos ka ng mga mo diyan sa OVP dahil accordingly, makaleni ka mo. Ano tawag mo kung leader ka, tatakbo ka pa presidente, di mo naman pala makontrol na namekos-mekos ka. Oo. At ang bonggang panatanong ko kay Sara Duterte, kung talagang may chance kaming magkita up close and personal, ay tatanungin ko, Sara Duterte, oo, may nangyari sa'yo nung maliit ka pa, long time ago in Bethlehem. Inamin mo yan sa CNN News, nakikita natin sa mga tawag nito sa mainstream media, 'di ba? Na ikaw ay biktima ng grapes. 'Di ba? Ngayon, ang tanong ko talaga kay Sara Duterte, guys, this is of no joke. Sabihin ko talaga, Sara D, sinong sumanturi sa'yo? Oo, bakit ang sabi ng ama mo, wag kang paniwalaan? Talaga bang normal ang iyong pagkasinungaling or normal ang iyong papabiktim? Ano tawag mo dyan? Oo, histrionic disorder? So, sa mga DDS supporters dyan, kaya nyo yan.